May tanong ako sa'yo. Kaya mo bang tumahimik kahit walang kausap, walang ingay, at walang distraction? O tinatakbuhan mo rin ang sarili mong isip? Karamihan ng tao takot sa pagiging mag-isa. Kapag napunta sila sa tahimik na lugar, agad silang naghahanap ng ingay, cellphone, TV, kaibigan, kahit ano, basta hindi nila marinig ang sarili nilang iniisip. Para sa kanila, ang pagiging mag-isa ay parang parusa. Parang senyales na hindi sila kailangan, hindi sila napapansin, o kakaiba sila. Pero para sa isang Sigma male na may disiplina, iba ang ibig sabihin nito. Ang katahimikan ay hindi kulungan. Isa itong lugar ng paggawa ng plano, isang war room. Dito binubuo ang mga galaw bago pa makita ng mundo ang resulta. Habang ang karamihan ay abala sa pagpapakita ng buhay nila, ang tunay na gumagalaw sa tahimik ay abala sa pagbuo ng buhay na hindi kayang balewalain. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano gawing sandata ang pagiging mag-isa. Paano mo gagamitin ang oras na tahimik para umangat, yumaman, at maging leader sa sarili mong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong mas maintindihan ang ganitong mindset, basahin mo ang e-book ko na The Art of Discipline. Sa librong ito matututunan mo paano bumuo ng disiplina na hindi naapektuhan ng emosyon, paano kontrolin ang imahe at reputasyon mo sa publiko, paano umiwas sa bisyo at distractions na sumisira sa focus, paano mag-isip tungkol sa pera at kapangyarihan sa mas strategic na paraan, paano maging tahimik pero dominante sa resulta. Hindi ito motivational quotes lang. Ito ay konkretong gabay para sa lalaking gustong umangat, yumaman, at mamuno ng hindi umaasa sa palakpakan ng iba. Kung seryoso ka sa pag-level up ng sarili mo, manatili ka hanggang dulo. Break survival mode. The art of discipline. Simulan na natin. Part 1, paglinis ng isip. Patayin ang ingay, ang unang hakbang sa pagiging strategic mag-isa. Alisin ang ingay. Ngayon, sobra na ang impormasyon. Lahat may opinion kung paano ka dapat kumilos, ano ang dapat mong gawin, at ano ang ibig sabihin ng success. Kapag lagi kang napapalibutan ng tao, unti-unti mong nakakalimutan kung ano talaga ang gusto mo. Napapalitan ng boses ng iba ang sarili mong boses. Pero kapag nag-iisa ka, may nangyayari. Nagiging malinaw. Dito mo nahihiwalay ang gusto mo sa gusto ng iba. Dito ka nakakaisip ng desisyon na hindi influence ng pressure ng paligid. Ang taong may disiplina sa katahimikan, hindi madaling manipulahin. Alam niya ang direksyon niya. At habang ang iba ay nalilito sa kung ano ang uso, ikaw, klaro kung saan ka pupunta. Part 2, malalim na trabaho, totoong progress. Maraming tao ang abala, pero hindi lahat productive. Pabalik-balik sa phone. Maya't maya may kausap, puno ng distractions. Ang resulta, walang natatapos na mahalaga. Pero ang taong marunong mag-isa, ginagamit ang oras para sa malalim na focus. Ito yung oras na walang istorbo. Walang notifications, walang ibang iniisip kundi isang goal. Dito nabubuo ang tunay na skill sa coding, negosyo, strategy, pagsusulat, kahit anong mataas ang value. Habang ang iba sabay-sabay nag-aaral ng maraming bagay pero mababaw. Ikaw, isa lang pero master mo. At tandaan mo, ang pera at kapangyarihan sumusunod sa taong may mataas na kakayahan. Part 3, katatagan ng emosyon, hindi umaasa sa iba. Karamihan ng tao, umaasa sa iba para maging okay. Malungkot, kailangan ng kausap. Galit, kailangan ng makikinig. Kapag nawala ang support system nila, bumabagsak sila. Pero ang Sigma male sa katahimikan, iba ang ginagawa. Hinaharap niya ang sarili niya. Tinatanong niya, saan ako mahina? Bakit ako nagkamali? Ano ang kinatatakutan ko? Hindi siya tumatakas, inaayos niya. Sa ganitong paraan,
nagiging matatag siya. Hindi siya madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Kapag kaya mong maging matatag mag-isa, wala nang makakapag-control sa emosyon mo. Part 4. Tahimik na pagbuo. Walang announce. Resulta lang ang mundo ngayon, gustong ipakita lahat. Day 1 sa gym, post agad. Bagong idea sa negosyo, announce agad. Ang problema, nauubos ang motivation sa pag-share pa lang. Pero ang tunay na gumagalaw, tahimik. Hindi siya nagsasalita, gumagawa siya. Habang tahimik siya, nag-aaral, nag-i-invest, nagtatayo ng system. At paglabas niya, hindi na siya nagsisimula pa lang. Malayo na siya, hindi niya kailangan ng palakpak. Ang gusto niya, resulta. Market, kapangyarihan. Part 5. Advantage ng observer. Nakikita ang hindi nakikita. Kapag nasa gitna ka ng karamihan, limitado ang nakikita mo. Nadadala ka sa drama, chismis, emosyon ng iba. Pero kapag umatras ka at tumahimik, nagiging observer ka. Nakikita mo ang patterns. Nakikita mo ang paulit-ulit na pagkakamali ng tao. Nakikita mo kung saan ang opportunity. Para kang naglalaro ng chess habang ang iba naglalaro lang ng checkers. Hindi ka antisocial. Strategic ka. Part 6. Sakripisyo. Ngayon para sa lakas bukas, hindi mo makukuha ang kakaibang buhay kung normal lang din ang ginagawa mo. Ang Sigma Meli, handang magsakripisyo. Habang ang iba nag-e-enjoy ngayon, ikaw nag-i-invest sa future. Habang sila nag-aaksaya ng oras, ikaw nagtatayo ng foundation. Masakit? Oo, pero bawat gabi na pinili mong mag-focus kaysa magbisyo, hakbang yun papunta sa kalayaan. Hindi mo kailangan sumabay ngayon. Dahil darating ang araw, hindi na nila kayang habulin ang nauna mong naitayo. Part 7. Paano simulan ang strategic solitude? Kung gusto mong umangat, simulan mo ito. Una, mag-set ka ng oras na walang distraction. Kahit 4 na oras kada araw. Walang phone. Walang dahilan. Trabaho lang sa pinaka-importanting goal mo. Pangalawa, mag-self-audit ka kada linggo. Tingnan mo ang panalo, talo at plano mo. Maging tapat ka sa sarili mo. Pangatlo, tigilan ang puro consume. Bawasan ang scroll. Kung mag-isa ka, gamitin mo para gumawa, hindi para manood ng buhay ng iba. Ang pagiging mag-isa, magiging makabuluhan lang kung may direksyon. Kung wala, sayang lang. Ending. Maraming tao ang magsasabi na nalulungkot ka, na may namimiss ka. Pero ang totoo, sila ang may namimiss, ang sarili nilang potensyal. Takot sila sa katahimikan dahil takot silang makilala ang sarili nila. Ikaw, hindi. Ikaw ay gumagawa. Ikaw ay nag-iisip. Ikaw ay nagtatayo. Habang ang mundo ay maingay, ikaw ay tahimik na umaangat. At balang araw, kapag lumabas ka na, hindi ka na basta tao lang. Isa kang puwersa na hindi kayang balewalain. Dahil ang tunay na yaman, kapangyarihan at tagumpay, binubuo sa dilim. Ngayon bumalik ka sa trabaho. Balikan natin yung e-book ko, The Art of Discipline. Kung gusto mong tumigil sa pagiging inconsistent, ayusin ang routine mo, mag-focus sa long-term success, lumayo sa bisyo at distractions. Ito ang para sa'yo. Type mo lang ang word na discipline at isesend ko sa'yo. Kung seryoso ka sa pag-angat, kumilos ka. Hindi sapat ang kaalaman, disiplina ang magpapabago ng buhay mo. See you sa susunod.